Naisip mo na ba kung anong pakiramdam ng mawalan ng lahat? Trabaho, ipon, pamilya. Gising ka na lang sa gitna ng mga guho ng buhay mo. Pero sa halip na mawasak, ngumiti ka. Parang kakaiba, di ba? Pero ito ang kwento ni Mang Ben, isang simpleng lalaki na gumawa niyan. May maliit siyang pagawaan ng tarpaulin at photocopy sa gilid ng palengke sa San Roque. Hindi ito marangya, pero sapat para mapakain ang pamilya at mapasaya ang kanyang anak. Araw-araw siyang kumakayod. Gabi-gabi siyang umuwi na pagod ngunit kontento. Dahil para sa kanya, ang katahimikan ng gabi ay ang pag-inom ng tsaa kasama ang asawa, habang pinapanood ang anak nilang si Lara na gumuguhit ng masasayang doodle sa kanyang notebook. Ngunit ang kapayapaan ay parang salamin, madaling mabasag. Isang umaga, bigla na lang nagliyab ang kanyang tindahan. Galing ito sa sirang kable ng kuryente. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ay naging abo, mga makina, papel, lamesa, upuan, maging ang lumang silyang paborito niya. Pagsapit ng gabi, nagsidatingan ang mga kaibigan. May ilan na naiyak, may ilan na nag-alok ng tulong. Pero si Mang Ben, tahimik lang siyang nakatayo. At mumiti. May sumigaw. Anong niningiti mo diyan? Wala ka nang natira. Tahimik na sagot ni Mang Ben, kapag umiyak ako, talo na ako. Pero kapag ngumiti ako, may pag-asa pa rin ako. Pero hindi pa tapos ang pagsubok niya sa buhay. Makalipas lang ang ilang linggo, nagkasakit ng malubha ang kanyang asawa. Napilitang huminto sa pag-aaral si Lara dahil wala nang pambayad sa tuition. Ngayon ay wala na siyang trabaho, ubos ang pera, at halos masira na ang loob. Pero ang ngiti niya hindi pa rin nawala. Nagsimula siyang maglinis ng mga bus tuwing gabi. Nagbebenta rin siya ng dyaryo sa umaga. Sa hapon, nag-aayos siya ng mga gulong sa gilid ng highway. Hindi dahil hindi siya pagod, kundi dahil ayaw niyang sumuko. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting gumaling ang kanyang asawa. Nakabalik sa paaralan si Lara. Nakaipon si Mang Ben ng kaunting pera at nagtayo ng maliit na karinderya at tindahan ng tsaa sa tapat ng kolehiyo. Nagbebenta siya ng tsaa at biskwit, pero may isa pa siyang serbisyo, nagpiprint at nagpo-photocopy gamit ang lumang printer na nabili niya sa segunda mano. Makaraan ng 2 taon, may 3 na siyang maliit na printing stall sa iba't ibang eskwelahan. Sa opisina niya, may nakasabit na larawan ng kanyang nasunog na shop. Sa ilalim nito, may nakasulat. Umiti ako. Dahil ayokong sumuko. Hindi lahat ng dumaan sa hirap ay bumabagsak. May ilan na bumabangon, hindi maingay, pero tuloy-tuloy. May mga umiti, hindi dahil masaya sila, kundi dahil pinili nilang magpatuloy. Ang tunay na lakas ay hindi sigaw ng sakit, kundi ang pananatiling nakatayo kahit gumuho na ang lahat. Minsan, ang pinakamatinding kapangyarihan ay ang tahimik na ngiting suot mo habang muling binubuo ang iyong buhay. Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at videong ito para bigyan ka ng lakas, pag-asa, at inspirasyon sa laban mo sa buhay. Maraming salamat sa suporta mo at sana magkita tayo ulit sa susunod na kwento.